Yes, again, alright mga minamahal, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po abay, talakayin natin, oo. Dahil meron pong kamag-anak, isang Duterte, I think second degree. Oo, at nakapagtapos din to bilang isang psychiatrist. Nagsalita, oo, tungkol nga po dito sa kanilang kamag-anak, oo. Binanggit ba naman ang katotohanan? Ano yung sabi dito? Oh, eto si Newell Duterte. Kamag-anak, Duterte eh. Sabi ba naman dito, please, don't vote for any Duterte ever again. Ano yung ibig sabihin nun, mga minamahal? Please don't vote for any Duterte ever again. Wag na daw kayong bumoto ng kahit na sino man or anumang Duterte. Galing na yan mismo sa kamag-anak ni former President Rodrigo Roa Duterte, pinsan nila Vice President Sara. Paano niya nasabi na please don't vote Duterte again? Meron tong nalamang kababalaghan at hindi ata nasikmura, abay ikinanta ang kanyang sariling kamag-anak. Diba? Alam niya ata na I did something. Ini si Vice President Sara Duterte. Kita nyo naman sa galawan. Diba? Kung hindi ba naman pa baliw-baliw yung atake. Pansinin ninyo, sasabihin niya, gusto kong pugutan ng ulo si Presidente. Tangina yung dahilan lang nun, dahil lang sa relo. Pupugutan mo ng ulo, ini-imagine mong pupugutan mo ng ulo si Presidente nang dahil lang sa hayop na relo na yan na hindi binigay daw ni PBBM sa isang bata. Paano kung yung relo na yan ay mayroong sentimental value? Galing po yan sa ama, 'di ba, ni PBBM. Diba, sana man lang hindi nyo na ginagawang big deal yan. O, ito, isa pa. Nagbanta itong si Sara Duterte. Ano yung sabi ni Sara Duterte, mga minamahal? Balak niyang ipapatay si PBBM, FL Lisa, at itong si former Speaker Martin Romualdez. Kung anak ba naman ng yawa itong hayop na to? Diba kaya sino ba naman kamag-anak ang hindi sila ikakahiya? May pera lang sila pero nakakahiya. 16 abogado, ikaw abogado ka din, hindi mo kayang ipagtanggol yung sarili mo? Laban sa mga accusation against sa'yo? Kaya nga sabi ni Newell Duterte, pamangkin ni Digong, please don't vote for any Duterte ever again, quote and quote. Kasi alam niya, yung pamamalakad ng lolo niya, ng pinsan niya, baka may magsasabi, baka naman peking-peking pinsan yan. Duterte nga eh. Mga hindot ba kayo? Sabi dito ni Lawrence Michael Abando, Newell Duterte, kamag-anak ni Digong at isa siyang psychiatrist na nagsabing baliw daw ang pamilyang Duterte. Lalo na si Inday na sakit sa utak. Nako, nakakadiri ang pamilyang karton. Kaya nang dudugyot magsalita kay may mga disorder. Uy, totoo yan. The way na magsalita itong si former President Duterte, hindi niya pinag-iisipan. Parang there must be something wrong. Even Vice President Sara Duterte. At alam ko din naman na mahal nyo lang naman talaga si Duterte, hindi si Sara. Kaya nga, di ba, may mga tao, bakit mo gustong iboto si Sara Duterte pagka-presidente? Kasi gusto niyang pauwiin ng para mapauwi ng Pilipinas si Duterte. Hindi mo mahal ang Pilipinas, ibig sabihin yan. Mahal mo lang si Digong, hindi mo din mahal si Sara. Kumbaga si Sara lang yung nagiging way mo para mapauwi si Digong. At kahit anong gawin ninyong pagbabaliktad-baliktarin niya yung mundo, hindi na mapapauwi si Duterte kahit pa ng anak niya. Wala na pong jurisdiction ng International Criminal Court sa bansang Pilipinas because we left noon pang Marso 2019. Oo. 2018 tayo nag-apply, diba? 1 year yon. 2019 na aprobahan. So, doon tayo umalis. And yung kaso kasi ni former President Duterte, hindi naman yan simpleng kaso lang eh. Kasi may mga katulad nito ni Hayop ni Bingot. Sabi ni Mike Defensor, mga minamahal, ano daw? Bakit yung ibang mga presidente nakulong dito sa Pilipinas? Oo. Bakit si Erap?
Bakit si Gloria? Dito daw sa Pilipinas nakulong. Kung hindi ba naman kayo sandamakmak na kabobohan at ito namang mga followers ni Mike Defensor at naniwala din naman, oo, sa taing mga pinambababanggit niya. Biruin nyo ang kaso ni Erap pag nanakaw. Ang kaso ni Gloria ganun din pag nanakaw. They are hunger for the Filipino money. They are hunger for the, what do you call this? Position power. Sinigong mamamatay tao, nagtaka pa kayo kung bakit hindi dito nakakulong sa bansang Pilipinas? At bakit nyo laging sinisisi? Si Presidente, tanong lang, na si PBBM daw ang nagpakidnap. Eh kahit nga yung Supreme Court, walang nasabi dyan eh. Wala silang, tawag ito, statement na yeah, that is a fact, that President Bongbong Marcos has, kidnapped former President Duterte at itinapon doon sa The Hague, the Netherlands. Wala, kahit Supreme Court, hindi nagsalita. So, oblak talaga itong si Sara Duterte. Narrative lang nila yon. Alam ba ninyo, kung mamamatay ngayon si former President Duterte, tuwang-tuwa yang si Sara. Kasi makakapagbenepisyo siya kay former President Duterte kasi simpatya. Makakakuha siya ng simpatya. Actually, gano'n naman talaga yung mga nangyayari eh. Diba? Tingnan niyo yung mga Aquino. Nanalo because of sympathy. Kasi maawain tayong Pinoy. Si Leni Robredo, for example, namatay ang asawa, nanalong Vice President. Because of sympathy. Although, si Leni, mayroong credential naman talaga. Ito kay Sara Duterte, if ever man na mamatay si Digong, naku po, pawang-awa na lang talaga. Awa na lang yung bubuhay sa boto ni Sara Duterte kung sakali man na makatakbo pa itong si Sara bilang presidente ng bansang Pilipinas dahil nalalapit na nga ang hatol, nalalapit na pumpukpukan itong si Sara Duterte. Paakyat na po, nasa pangatlong level na tayo. Form, substance, grounds, tapos pagbobotohan pa yan sa plenaryo, diba? Hanggang maiakyat sa Senado at dyan na yung totoong karambola. Eh ngayon, mayroong paalala. Ito nga po nga kamag-anak ni former President Duterte at sana makinig ang mamamayang Pilipino nanggaling na mismo sa pamangkin na wag kayong boboto ng isang Duterte again. Duterte na mismo yung nagsabi. 'Di ba? Kasi nakikita nila si Digong kahit yaya pinipinggir. Oo. Si Digong na mismo nagsabi niyan. At saka yung mga kabataan, nadadali din ni Digong noon. Bakit? O yung mga wordings na ginagamit niya na adapt ng mga Pilipino, gusto niyo ba maging ubod ng sama yung mga kabataan? Bata pa lang, tinutularan yung pag-uugali ni Digong. Ano yung ugali ni Digong? Oo, walang tabas ang bibig. Kung ano lang yung sasabihin yun lang din. Eh kung malala si Digong, mas malala si Sara. Sabi nga nila, kung baliw si Digong, mas baliw yung anak. Papayag pa ba kayo na another baliw na naman ang maupo sa pwesto? Siyempre hindi, di ba? Kaya nga ang dami nagpapasalamat ngayon ng mga kakamping dito kay Presidente. Kasi dahil si Presidente mismo, kasi yan ang hinalang ng mga kakamping isa sa rason, para makakuha ng justice, diba? Ng protection yung pamilya ng mga AJK victims. Hindi nakialam yung Presidente sa issue ng ICC. Hinayaan niya yung rule of law. Hinayaan niya yung due process. 'Di ba? At yun naman talaga dapat ang mangyayari. Senyor, nakita, Nag-CR si Gago. Pauwi na kasi kami ng Pilipinas Dapat pala nakaganito yung camera ko. Pasensya na, mga minamahal Nagkaroon tayo ng ads. Alright. So anyway, yun po. It's me again, Alicia Ninyo. Pahingi lang ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and always nyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.